Pinahiya sa Japan. Tokero, binanata ng kababayan na si Kyonosuke Kamida sa laban kay John Nariel Casimero. Casimero, nag-update sa tinamong sugat. Sa halip na palakpakan at papuri mula sa kanyang mga kababayan, tila mga palasong mapanakit na mga salita ang sinalubong ni Kyonosuke Kamida matapos ang laban niya laban kay John Nariel Casimero noong October 25 sa Bishkek Arena sa Kyrgyzstan. Natalo si Casimero sa pamamagitan ng unanimous decision na tinawag ng marami na kontrobersyal at nakakadismaya. Imbes na bakbakan, naging habulan ng istorya sa ibabaw ng lona. Ilang beses nang hiniling ng mga boxing fans na lumaban si Kamida ng harapan. Ngunit tila, mas pinili niya protektahan ang sarili kasi bigay ang aksyon ni inasa ni isang Hapon na dala ang apelyedong Kamida. At dito na pumasok ang masakit na opinyon mula kay Tokero, isang kilala at respetadong sports provider sa Japan. Walang pag-alinlangan, sinabi niya sa gitna ng laban na si Kamida ay nagboboxing sa sobrang negatibong paraan na hindi naman niya estilo. Baka naramdaman niya ang lakas ni Casimero. Sa unang 5 round pa lang, malinaw para kay Tokero mga kwento kung sino ang agresibo. Si Casimero ang humahabol, mas tumatama at mas malakas. 5-0 para kay Casimero. Parang malinaw ang kanyang scorecard. Diktikan ng tapang si Casimero. Kapit pa dahil sa pag-ikot si Kamida. Habang tumatagal ang laban, mas lalong umiinit ang komento ni Tokero. Nakita niya ang hindi pag-engage ni Kamida, kaya tiritsa niyang sinabi na napakapangit ng laban. Para siyang pangit na kopya ni David Nini. Wala na akong pake sino ang manalo. Mabigat na salita na humiwa hindi lang sa imahe ni Kamida, kundi pati sa reputasyon ng boxing style na dapat dala niya. Nagpatuloy pa ang kanyang pamumutya. Sobrang pangit na laban, parang itong pangit na version ng Canelo kontra kay Skull. Para kay Tokero, pareho raw silang may sabit sa performance. Si Casimero todo bante kahit may panganib. Si Kamida naman, paikot-ikot lang sa ring. Ayaw magipagsagupan. Kahit sino pwedeng manalo, pero sa totoo lang, wala ni isa sa kanila ang karapat-dapat na manalo. Sa mga salitang iyon mga kakwento, mas masakit marahil para kay Kamida ang tinamaan ng kanyang dangal bilang mandirigma. Ang boxing kasi sa Japan ay hindi lang sport, kundi simbolo ng tapang at karangalan. Kaya ang harsh criticism mula sa sariling kababayan ay isang knockout na hindi maaring masay by the bell. Kilalang matapang ang angkan ng mga Kamida sa boxing. Subalit, ngayong mismong hapon ang nabunyag ng kainaan ni Kyonosuke, lalong maalingaw-ngaw ang tanong, nasaan ang tapang na ipinagmamalaki niya? Tayong mga Pilipino, sanay na tayong magpahayag ng opinyon sa laban. Lahat nagiging sports analyst kapag may bakbaka ng Pinoy sa ring. Hindi na bago sa atin ang mura, una at sumasabog na komento. Ngunit kakaiba ang lasa kapag Hapon mismo ang bumira sa Hapon. Ipinakita ni Tokero ang salamin ng katotohanan. Hindi lahat ng panalo ay kapuri-puri. Hindi lahat ng umiiwas ay matalino. At hindi lahat ng desisyon ng mahurado ay sinasang-ayunan ng konsensya ng mga manunood. Para sa atin, sapat na marinig mula sa iba na may punto si Casimero, malakas ang Pinoy at may tapang, ang laing hindi umatras. Ngayong Hapon naman ang nabigay ng aral, mas malinaw ang mensahe. Sa laban kontra kay Casimero, si Kamida ay hindi lumalaban, siya ay tumakbo. At iyan ang tunay na kahiyang hindi kayang tabunan ng anumang scorecard. Ito po ay mula sa pahayag ng kababayan ni Kamida mga kwento at ibinahagi lang ni Mr. Kwento sa inyo. Mga kakwento, parang mandirigmang may sugat na patunay ng kanyang tapang. Nag-post si John Nariel Casimero ng litrato kung saan makikita ang pinsalang natamo niya sa kanyang kilay matapos ang laban. Hindi niya ito itinago, ikinuwento niya sa mga fans bilang bahagi ng tunay na buhay sa ring. Sa comment section, iniwan niya ang mensaheng puno ng puso. Love you guys kahit ayaw niyo sa akin. Basta ako, itataas ko ang bandera ng Pilipinas. Kitang-kita na kahit sinubok ng pagkatalo, nananatili siyang matapang at determinado. Igigil! Bang! Igigil! Bang! Bang! Badi! Badi ka! Badi! Bang! Obse ta! Obse! Obse ta! Obse! Obse! Ubos to! Ubos! Ubos! Ubos tayo! Ubos! 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 Unang ubos! Unang ubos! Sige! Unang ubos ta! Unang ubos! Panlod na! Panlod na dia! Panlod na dia! Kulang si Pun! Ubos na kita! Hilak na! Hilak na! Hilak na! Ubos kay Budak ko! Dab! Bantay lang! Bantay ha! Hoy! Relax! Relax!
Okay, tapusin mo na yan, no? Relax na. Ubos na, ubos. Ay! Okay. Lipok, tol. Lipok. Kayo mo cover siya. Okay. Mukhaber siya, tol. Lipok, tol. Tapusin mo na yan! Boom! Obse! Ubos! Kita, tol. Bang! Tol. Pero yun nga, hindi to. May content talaga kayo. hindi yun yung ano ko, yung gusto kong ipahayag sa inyo. Yun nga, ang karamihan kasi, ang dami kasing nang naninira sa atin, pero ang ibig kong sabihin doon na may mga ano talaga, may mas malaki pang plano. Siguro ganon yung nangyari sa buhay natin. Ganon no, natalo tayo. Natalo tayo. Pero baka Yun nga, talo nga tayo. Siguro, yun nga yung sinasabi ko, baka may may plano pa si Lord ba, kaya siguro ganon yung nangyari sa atin. natalo tayo, baka may mas malaki pang plano si Lord para yung hindi lumalaban sa atin at ngayon ay lumalaban na. Ayun. Ganun, yung iba kasi yung Tagalog. Ayusin mo yung Tagalog mo kasi. Ulit. Grabe. Kilala niyo naman yung mga ugali nila, guys. Grabe yung paninira sa amin noon pa. Dati, yun nga. Ang dami. Hindi na natin balikan. Pero hindi na kasi yan namin sila pinapansin eh. Kaya ngayon, pinapalakas nila yung yung issue na yan. Na issue na. Hindi ko alam yan Utay na. Kung hindi dito sa mga komento, hindi ko alam. Malala ba talaga yung sinasabi mo? Yun nga, yung sinabi ko kasi doon sa Tagalog na yun. Parang, Baka may walang baka. Walang baka, sinabi mo. Meron. Sabi ko siguro. Siguro. Siguro, natalo tayo. Oh, yan. May malaking plano tayo na ganun yun diniritso mo. Oh, natalo tayo, baka may plano ang Diyos. Ganun yung salita, yung mo. Natalo tayo, baka natalo tayo dahil may plano ang Diyos na yung hindi lumalaban sa atin. Ngayon lumalaban na at mas malaking plano ang Diyos para sa atin na ngayon lumalaban na sila. Ayun. Kasi kung natalo ka man ngayon, hindi naman si Naoya Inoue yung tumalo sa'yo eh. Sino? Yun naman si Kamida eh. Sino yung Kamida? Yung Kamida na yung kalaban mo. yung Kosi. Ate ka dyan. Wala pa namang ads na knockout. Tapos ikaw nagkaganan ka. Ayusin mo ka. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Mario Celiano, kay kakwentong Roger Saison, kay kakwentong Vicrio Anora, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.